lang kaming magkapatid ni Kuya Julius at 5 taon ang agwat nito sa akin. Pareho kami nitong nag-aaral. Ngunit kadalasan ay ako lang ang naiiwan sa bahay. Palagi kasing busy ang aming mga magulang sa kani-kanilang trabaho. At halos sa hating gabi na kung umuwi ang mga ito. Mayroon naman kaming katulong sa bahay, pero stay out ito. Kaya naman tuwing gabi ay ako lang ang palaging naiiwan sa bahay. Dahil madalas ay nasa barkada niya rin si Kuya. Sa totoo lang, ay kahit may kaya kami sa buhay, ay masasabi kong hindi naman ako naging masaya. Oo nga't naibibigay nila mami ang aking luho. Pero pagdating naman sa pagmamahal, ay kulang na kulang sila. Kaya nga siguro maaga ako noon nakipagnobyo. Dahil sabik ako sa pagmamahal. At tamang nandyan ang pamilya ko, pero parang hindi ko rin naman sila kasama. Sa katunayan, ay mas importante pa nga sa kanila ang ibang tao kaysa sa akin na anak nila. Kaya naman sa murang edad ko noon ay nakipagnobyo na ako para kahit paano ay makaramdam naman ako kung paano mahalin ng isang tao. Ngunit imbes naman na mahalin ako ng aking nobyo, ay mas minahal pa nito ang pera ko. Kaya ang ending ay nakipaghiwalay ako rito. Mayroon naman akong mga kaibigan, pero hindi ko masasabing totoo ang mga ito. Pag nakatalikod kasi ko ay kung ano-ano ang sinasabi nila na hindi nila alam na nakakarating rin sa akin. Kesyo, may pagkamakatiraw ako at ang bata-bata ko pa raw ay nakikipagnobyo na ako. Ganun pa man, ay hindi ko na lang sila pinagpapapansin dahil natatakot ako na baka iwanan at layuan rin nila ako. Kaya naman kahit ganun ang pakikitungo nila sa akin, ay pilit ko pa rin silang pinakikisamahan. Kahit pa nga ang pakiramdam ko noon ay pera lang talaga rin ang gusto nila sa akin. Madalas kasi ay ako ang nanlilibre sa kanila. At kapag gusto nilang mag-happy-happy, ay ako rin ang pinasasagot nila sa gastos. Alam kasi nila na hindi ko problema ang pera. Dahil kung bigyan ako ng aking mga magulang ay sobra-sobra pa. Yun nga lang, ang kapalit naman nun ay ang pagkawalan nila ng oras sa akin. Kaya naman ginagamit ko na lang rin ang pera nila para makahanap ng makakasama. Subalit sa kapila nun ay pare-pareho lang rin ang klase ng nagiging kaibigan ko. Na gusto lang nila akong kasama dahil may napapala sila sa akin. Kung minsan nga, ay ramdam ko pang pinagtatawanan na nila ako dahil raw utu-utu ako. Pero ang hindi nila alam ay nasasaktan na rin ako. Kaya naman ang hindi na ako nakatiis, ay nagdesisyon na ako na layuan sila. Pinilit ko rin ang aking mga magulang na ilipat na ako ng ibang eskwelahan. Tila naging vapor naman sa akin ang ginawa kong yon. Dahil sa unang araw ko pa lang, ay nagkaroon na ako ng mga bagong kaibigan sa eskwelahang aking nilipatan. Bukod doon, ay nagkaroon pa ako ng mga tagahanga at masasabi kong naging sikat pa ako sa eskwelahang iyon. Hanggang sa isang araw, habang kami ay kumakain noon na magkakaibigan sa kantin, ay bigla na lang na may lalaking lumapit sa table namin. Nung una ay buong akala ko nakakilala lang iyon ng isa sa aming kasama. Ngunit nang marinig ko ang aking pangalan, ay napahinto na lang ako sa aking pagkain. "Uy, Joyce, tinatanong ni Prince Charming yung pangalan mo."
bulong sa akin ni Maribel na siyang katabi ko sa upuan. Joyce ang pangalan ng maganda naming kaibigan. Kulat kong sabi naman ni Irene na siyang katabi nito. Ikinagagala kitang makilala, Joyce. Kasing ganda mo yung pangalan mo. Anya ng lalaki. Sige, maiwan ko na kayo para hindi ko na kayo maistorbo pa sa pagkain nyo. Masaya na ako na nakilala ko na yung babaeng nagpapatibok ng puso ko. Dagdag pa nito. Sa sinabi namang iyon ng lalaki, ay tila kinilig pa ang aking mga kaibigan. Sa katunayan, ay hindi ko nga alam na sila pa ang naging tulay nito para makalapit ito sa akin. Nagugulat na nga lang ako nang bigla-bigla na lang itong sumusulpot sa harapan ko para magbigay ng bulaklak. At sa puntong iyon ay hindi ko rin naman naiwasan na tanggihan ito. Kaya ang ending ay napalapit na rin ako rito. Sa edad ko nung 14 ay doon na ako nagsimulang makaramdam ng unang pagmamahal na mula pa sa isang lalaki. Ang sarap pala sa pakiramdam na may taong nagmamahal sa'yo, lalo na may nakakaalala at nakaka-appreciate sa'yo. Hindi ko kasi naranasan yun sa aking pamilya. Palibhasa ay lahat sila ay palaging busy. Kaya naman sa edad ko ring iyon ay sinubukan ko nang pumasok sa isang relasyon. Ngunit imbes naman na maging maganda ang resulta nun, ay mas iyon pa ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Sa isang buwan na panliligaw sa akin ni Marlon ay sinagot ko na rin ito. Nung una ay naging maayos naman ang relasyon namin. Sa katunayan ay ramdam ko na mahal talaga niya ako. 2 taon ang tanda nito sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi naging hadlang yon para magustuhan ko siya. Tuwing uwian ay sinusundo niya ako. Pero bago ihatid, ay niyayaya muna niya akong kumain sa labas. Hindi ko naman iyon tinatanggihan, sapagkat wala naman ring naghihintay sa akin sa bahay. Kaya sa tuwing niyayaya ako nito, ay panay lang ang sama ko sa kanya. Para kahit paano ay mabawas-bawasan naman ang pagkalungkot ko. Pagdating kasi sa bahay namin ay parating mag-isa lang ako. Tama ngang umuwi rin ang mga magulang ko at si kuya. Pero tulog naman na ako kapag sila ay dumarating. Kaya nga kahit late pa akong umuwi ay hindi rin nila nalalaman. Joyce, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Anya ni Marlon nang minsang kumakain kami sa isang turo-turo. Oo naman, ramdam ko naman yun eh. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi dumating ka sa buhay ko. Wika ko naman sa kanya. Talaga? So, di may tiwala ka sa akin kahit saan kita dalhin? Pahayag pa nito. Siyempre, maigsi ko namang tugon sa kanya. Ang sinabi niyo ni Marlon ay hindi ko naman alam na may ibig pala siyang ipahiwatig. Kaya pagkatapos namin kumain ay niyaya ako nito sa isang lugar na parang ayokong pasukin. Ngunit noong mga sandaling yun ay wala na akong nagawa pa, kundi sumama pa rin dito. Alam ko kasing magagalit ito sa akin kapag tinanggihan ko siya. Kaya naman kahit kinakabahan ay sumunod na lang ako sa kanya. Dinala niya ako sa isang motel at pumasok sa isang kwarto doon. Nang tanungin ko naman siya na kung ano ang ginagawa namin doon, ay tanging ngiti lang ang itinugon niya sa akin. Pinaupo niya ako sa kama
at tinanong kung mahal ko raw ba siya. Pagkasagot ko naman sa kanya ng oo, ay dahang-dahang hinalikan ako nito sa aking tenga, habang ang mga kamay niya ay humahaplos sa mga hita ko. Noong mga sandaling yun ay hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman. Para bang pakiramdam ko ay lalagnatin ako dahil sa init na dumadaloy sa aking ugat. Lalo na nang maramdaman ko ang dila ni Marlon na tila nilalaro nun ang aking tenga. Nakakabaliw ang ginagawa sa akin yun ni Marlon. Kung kaya't napahawak na ako rito, dahilan para halikan naman niya ako sa aking labi. Tinugon ko naman ang mainit niyang halik na yon. At nang galugarin nito ang aking bibig ng kanyang dila, ay halos malunod naman ako sa sensasyong aking nadarama. Hindi naman nagtagal ay inihiga na ako ni Marlon sa kama at isa-isang inalis ang aming saplot. Pagkatapos noon ay nagpatuloy lang ito sa paghalik hanggang sa bumaba iyon sa aking leeg. Impit na napaungol naman ako sa ginawa niyang iyon, lalo na nang mas bumaba ang kanyang labi papunta sa aking hinaharap. Ramdam ko pa nga na parang kinakagat-kagat niya ang tuktok ng aking bundok, habang ang isa namang niyang kamay ay dumadaos-dos sa aking bulaklak. Halos mabaliw naman ako sa sensasyong dulot noon. At nang laruin ni Marlon ang aking bulaklak, ay halos mapakapit na ako sa kanya. Hindi ko nun maipaliwanag ang sarap na aking nararamdaman dahil sa ginagawang iyon sa akin ni Marlon. Ngunit nang subukan na nitong abutin ang aking kalangitan, ay may kung ano namang sakit akong naramdaman. Kaya naman dahang-dahang inabot ni Marlon iyon. At nang makarating ito sa rurok, ay dun ko na naramdaman ang sarap noon. Napapaindayog pa nga ito na aking sinabayan lang. At nang dumating na ito sa rurok ng tagumpay, ay dun na ako nakaramdam ng labis na kaligayahan na hindi ko yata makakalimutan. Pagkatapos naman noon, ay sabay na kaming nakatulog ni Marlon. Nagulat na nga lang ako nang bigla akong gising nito para umuwi na. Hindi ko na rin kasi namalayan na gabi na pala. Hinatid naman ako ni Marlon sa aming bahay para makasigurado raw siyang safe ako. Ngunit pagdating ko ron, ay wala pa rin sila mami. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. At nang makapasok sa loob ng kwarto, ay agad akong naligo. Pagkapatuyo naman ng buhok, ay natulog na rin ako. At maging sa panaginip, ay naaalala ko pa rin ang nangyari sa amin ni Marlon. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa naging ritual na namin ni Marlon ang paglalaro ng apoy. Sa tuwing uwian ay nagpupunta kami sa motel. Pero kapag walang pera ito, ay sa kung saan-saan lang kami nagbabakbakan. Hindi raw kasi niya akong pwedeng dalhin sa bahay nila dahil magulo raw doon. Kaya naman, nakontento na lang ako kung saan kami pwede. Kahit pa nga kung minsan ay sa CR ako nito ni Yayaya. Dahil sa pagmamahal ko kay Marlon, ay ginawa ko rito ang lahat. Pero sa kabila nun, ay nagawa pa rin niya akong ipagpalit sa iba. Kaya pala palagi siyang may dahilan sa tuwing niyayaya ko siya sa bahay para sana ipakilala sa aking mga magulang. Dahil kapag sawa na siya sa akin, ay madali na lang niya akong maiiwanan. At iyon nga ang ginawa niya sa akin. Na pagkatapos kong ibigay sa kanya ang lahat, ay parang basahan na lang niya akong iniwanan.
Sa totoo lang, ay halos magmakaawa nga ako noon kay Marlon. Para lang hindi ako nito iwanan. Yun kasi ang part na kinatatakutan ko talaga. Dahil simula pagkabata ay naiiwan na ako ng aking pamilya. Pero bakit kahit anong gawin ko ay gano'n na lang palagi ang nangyayari sa akin? Kaya naman pagkatapos ng relasyon namin ni Marlon, ay nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Tumulat na lang ako noon kay kuya, na iginugol ang oras sa barkada at pakikipagnobyo. Pero ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako ang maiiwan, kundi ako na ang maiiwan. Kaya naman tuwing nagkakaroon na ako ng nobyo, ay hindi na puso ang ginagamit ko sa mga ito, kundi ang katawan ko na lang. Na sa tuwing papasok ako sa isang relasyon, ay sinisigurado ko na sila ang maiiwang luhaan. Kung baga ba makakagatin ko muna sila sa aking bitag. At pagkatapos ay tsaka pa lang ako makikipaghiwalay sa kanila. Sa totoo lang ay nagigilty rin ako sa ginagawa kong yon. Pero dahil sa mga naging experience ko, ay naging matigas na ang puso ko. Sa katunayan, ay hindi na nga rin ako nakikinig noon sa mga magulang ko. Sapagkat alam ko naman na wala rin silang pakialam sa akin. Kahit ano pa nga ang gawin ko noon ay baliwala lang yon sa kanila. Hanggang sa natuto na nga rin ako nung gumawa ng masama. Subalit nang madamay ako sa isang krimen na hindi ko naman ginawa, ay doon pa lang ako natauhan. Tila ba biglang may nagbukas sa akin ng panibagong pinto. Natagpuan ko na nga lang noon ang aking sarili na nasa harap na ng altar habang nakatingin sa Diyos. At noong mga sandaling yon ay para bang may kung ano ang bumulong sa akin na nandito lang daw siya palagi sa tabi ko. Pagmulat ng aking mata ay may liwanag akong nakita. Hanggang sa naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin noon. Simula noon ay naglingkod na lang ako sa Diyos. Alam ko kasi na kahit kailan ay hindi niya ako iiwanan. Humingi ako ng tawad dito sa lahat ng mga naging kasalanan ko. At alam ko na pinatawad niya ako. Kaya ngayon ay magiging madre na rin ako. At ilang hakbang na lang ay ikakasal na rin ako sa ating Panginoon.